What's up sa inyo mga kabayan? Pangita-pangita na naman tayo dito sa ating channel, no? At meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon mga kabayan. Kasi ang daming nagko-comment sa akin, no, mga kabayan, dun sa black apps natin, no? Dun sa TikTok account natin, mga kabayan. Ang daming nagko-comment about dito sa nangyari na to, hindi natin agad nagawa ng video, mga kabayan. But anyway, no? Ano ga sa palagay ninyo? Kasi ang daming comment doon na sinasabing are the way, bigyan ng title mga kabayan kung anong movie, no? Ang title nitong nangyari na to kay Kerwin. At syempre, maliban dito kay Kerwin ating pag-uusapan mga kabayan, doon sa ating idol mga kabayan, mga kabayan. Yung idol natin na si Auntie Claire, no? Ay, talagang pag-usapan Duterte mga kabayan ay laging may sagot. Hindi man lang masabi doon sa mga reporter na, guys, baka pwedeng maiba naman yung topic nyo kasi araw-araw na lang ito. Yung meron tayong interview dito, press briefing, laging usapan Duterte, wala bang iba? Ha? Sa mga kabayan, sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sa mga hindi pa, mga kabayan, mag-subscribe na kayo nang maging updated kayo sa mga video nga ina-upload natin. O nga pala, maalala ko kahapon kasi mga kabayan, hindi natin nagawa ng video yung nangyari na yan dun kay Lacanilaw, no? Di ba't na cite in contempt, no? Abi, matindi pala mga kabayan. Yan palang si Chis Escudero, mga kabayan, may bagong house rule na sinasabi. Yan pala kailangan ng 5 days shows order mga kabayan bago maikulong. Kita mo yan. Ay kaya si Amy Marcos mga kabayan nagrereklamo bakit nga naman parang ilang minuto lang mga kabayan na nakulong laya agad. Abay, napakatindi. Pinapakalat kasi mga kabayan ni Amy, no, sa kanyang Facebook page o sa Facebook niya na hindi nga nakulong mga kabayan at hindi daw pinirmahan ni Chis Escudero. Pero ngayon may circulating na letter mga kabayan na si Chis Escudero ay pumirma. Pero ang tanong, bakit nasa labas mga kabayan si Lacanilaw? May nakikita din tayo mga picture mga kabayan na yan pala parang tropa-tropa Danili Satanas, no? Ang dami kong nakitang picture mga kabayan, di ko na mapakita dito sa inyo at di kasi tayo prepare. Ay ang daming nagkalat mga kabayan na picture ni Lacanilaw at saka ni Satanas na magkasama. Mukhang lintik na yan mga kabayan. Parang yan yata, trupa din yata ni Satanas. Kaya mahirap ipakulong mga kabayan. Di ba si Chis mga kabayan, waiter down ni Satanas. Ito muna mga kabayan. Pakinggan muna natin itong sinasabi na rin ni Klarong-klaro na political ito. Kasi dito, ang tumakbo na mayor din sa Alguera ay bilas ni Richard Gomez at ni Lucy Torres. Ano niya yan? Kapatid Lucy Torres na si Karen Torres. Asawa niya si Vince Rama. Tiniyak naman ng PNP na masusi nilang iniimbestigahan ang pagtatangka sa buhay ni Espinosa. So sa ngayon po ay iniimbestigahan po ngayon at under custody po ngayon ng Leyte Police Station, Police Office po at kausap ko po kanina si General J. Cumigat, yung Regional Director po ng Police Regional Office 8 at meron po ngayon na under custody po na 7 pulis po. Nakatakdang Bay, matibay din pala mga kabayan ng tumira dito kay Espinosa, no? Yan palang pinaghihinalaan mga kabayan na dumali diyan sangkot, no? Ay 7 pulis. Kailangan yata mga kabayan mag-training ulit nito mga pulis na to. Sabi nga doon sa comment section ng ating TikTok mga kabayan, ay kailangan dumaan to ulit sa training itong mga pulis na to. Abay, kalaki-laki ng katawan ni Kerwin. Ay dapis ang tama mga kabayan. maghain ng kasong frustrated murder si Espinosa laban sa 7 pulis. Sinagot din ni Kerwin ang mga aligasyong drama lang ang pagkakabaril sa kanya. Yan ay kalukuhan. Magpabaril ka ng dito sa dibdib, tago sa braso mo, tapos matamaan pa yung bata, matamaan pa yung kapatid ko. Paglilinaw niya, pinili niyang lumabas na sa ospital dahil para sa kanya ay hindi siya ligtas doon. Samantala, kinumpirma din ni Espinosa na handa siyang mag-testify sakaling ipatawag ng International Criminal Court Aba, ay matindi din pala mga kabayan ng nito, ang pangarap sa buhay. Postahan tayo mga kabayan. Yan kukunin ni Atty. Conti. Pandagdag yan mga kabayan sa witness. No? Kita mo? Di ba't yan dating nakulong mga kabayan dahil sa pinagbabawal na droga? Di ba mga kabayan? At sinasabing biktima din ng EJK yung kanyang ama. Di ba? Ito ang kunin mo Atty. Conti at ito kumpleto ID to. Merong passport, merong national ID. Ay for sure ito mga kabayan kumbaga makakapag-testify ng maigi diyan sa diyan sa ICC kasi mga kabayan. Sumagot ulit to si Conti, no? Hindi na natin lalagay dito. Bigyan ko na lang kayo ng idea doon sa mga sinabi niya. Sabi kasi ni Conti, bakit daw hinaharas, no?
ng legal counsel ni PRRD itong mga witnesses. Bakit daw kailangan pa ng mga ID na ganyan? Ay, talagang kainaman mga kabayan ng utak niya ni Atty. Conte. O, tuloy natin. Na sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 100% ipatawag ako sa ICC doon sa Dahig para mag-testify about sa hinaharap ngayon ni dating Presidente Duterte. Sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng hepe ng Ormoc City Police Office, gayon din ni na Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres Gomez. Pero ayon sa kanilang staff, nasa biyahe umano ang mga opisyal. Sa ngayon, Gusto siguro nila talaga mga kabayang eliminate dyan si Richard Gomez or yung mga kapamilya niya, no? 'Di ba may nag-file mga kabayan ng petition para hindi makatakbo yan si Richard Gomez, 'di ba mga kabayan? Yan yung ating narinig na balita noon. Ito may gawa ditong pelikula. Pelikula talaga. Tapos ito pa may plano mga kabayan, dating drogista, no? Nakulong dahil sa droga, gusto magtestigo sa ICC. Abay, iba din mga kabayan. Baka yan isuportahan ni Atty. Conte pagka nagkataon. Pakinggan natin mga kabayan na si Idol at meron na naman sinasabi dito. Magaling to mga kabayan si Idol. Idol na natin to mga kabayan, si Atty. Claire. Kasi marami tong alam. Kaya tayo maraming matututunan dito mga kabayan. Pakinggan natin. Hey, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Ito naman si Atty. Claire. Ipinapakalat dahil ang sabi, pinapakalat daw para siraan yung Pangulo. Ay totoo naman mga kabayan Kita nyo yung mukha, isum ninyo mga kabayan. Pagsalasang ngiwi, mayroong kulay puti dito. Sabi sipon daw yun. Ay ngayon naman mga kabayan ang kumakalat bigla na lang nadugo mga kabayan yung sangipin niya. No, sabi nila nung iba, baka daw nakagat lang, no? Ewan ko mga kabayan, pero yung mga doktor na iba na sinasabi nila na may problema daw talaga sa health mga kabayan. Mas better na magpatingin na mga kabayan. Mapapasin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At Nako, Claire, baka kami magulat na lang dyan, ha? Baka mamay mawala na yan dyan sa palasyo at di na natin makita. Nako, wag naman sana mga kabayan. Sabi nga na rin, ipanalangin natin ang ating Pangulo na bigyan ng malakas na pangangatawan mga kabayan. The most hated na Pangulo. The most hated na Pangulo mga kabayan. Ay paano hindi sinong di mananalangin dyan na magkaganyan yan mga kabayan? Ay pangitan na, laging sablay din ng mga desisyon. Kita nyo, kung tutuusin, no, kung ang Pangulo natin mga kabayan kumbaga hindi naniniwala ko dun sa mga sabi-sabi nung mga nasa palibot niya, tingin ko hindi magkakaganyan yan. At yung isa pa, yung ginagawa siguro mga kabayan ni Amy na pagdinig-dinig dyan, tinatrabaho na niya mga kabayan, kaysa nga naman na yung kapatid lang niya ang nalulubog, ilubog na rin mga kabayan, aring mga nakapalibot. Tingin nyo mga kabayan, yun aking naoobserbahan lang. Diba? Kasi wala naman talaga nangyayari na ngayon. Nakikita lang natin dyan mga kabayan sa circle, no, na nangyayari dyan sa Senate. Parang ang lumalabas mga kabayan kung lulubog ang kapatid, no, ni Amy, na si Bungit mga kabayan, isip-isip siguro ni Amy, damay ko na tong mga to. Para damay-damay na mga kabayan. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. Nako, pagdasal mo, Auntie Claire. Pagdasal mo ang iyong amo. Kita mo, hindi naman fake news yung kinakalat na yan sa mainstream, sa social media. May video mga kabayan. Mababalikan nyo yan dyan sa RTBM. Makikita niyo talagang nadugo mga kabayan yung ganto niyan. Yung labi niya, yung ngipin niya, kulay pula. Akala ko nga nung una mga kabayan na lipstick, yung pala dugo talaga. Kasi nakalat mga kabayan yung kulay pula. Pati yung hirap na paghinga. Hindi naman fake news yun mga kabayan. Kasi nandyan yan sa RTBM. Makikita niyo yung videos na yun. Ito kasi si Auntie Claire mga kabayan. Maipagtanggol lang niya yung amo niya. Talagang bark to the bark. Bark ng bark. Diba? At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. May doktor nga mga kabayan na nagsabi doktor na mismo mismong page ng doktor sinasabing may problema sa kalusugan ng ating Pangulo. Yan daw epekto mga kabayan ng sobrang paggamit
Hindi ko alam kung ano yung paggamit mga kabayan, kung anong ginagamit na nasobrahan. At epekto din daw mga kabayan ng kulang sa tulog. Eh dapat nainom ng vitamins kasi. Telhalili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, nababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Nakakatawa kasi mga kabayan, no? Ako, natatawa ako na naiinis kasi kita ninyo, nung yung mga nangyayari na yan ngayon, sign of ano lang yan, weak leader talaga mga kabayan yung Pangulo. Isipin ninyo, ngayon palang buwan na to, ilang senaryo na ang kaso ng kidnapping mga kabayan. Oh, ay kung yan mga kabayan matigas na Pangulo, abay tingin ko hindi mangyayari mga kabayan yan, nangyayari na yan. Ang daming kaso mga kabayan ngayon January pa lang. Maliban pa dyan mga kabayan yung mga nangyayari ngayon sa airport. Isipin mo yung mga foreigner, bag ng foreigner mga kabayan, makikita mo naka-wrap up mga kabayan, nakabalot kasi takot na mabuklat mga kabayan ng malagyan ng ano, ng tanimbala na naman. Kaya kay Miss Hanilet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Nakakatawa naman talaga mga kabayan yung nangyayari na ngayon sa government, no? Kasi nga dumami ang kaso mga kabayan ng kidnapping, no? Nakakatawa kasi bakit ganyan? Tapos yung gumagawa pa mga kabayan bumubuo ng task ay ano may issue mga kabayan sa kidnapping. May issue doon sa pagkidnap nila kay PRRD tapos yan yung gagawin nila na mag-handle mga kabayan dyan sa issue ng kidnapping na yan. Hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Paano magkakaisa, Claire? Attorney Claire, Idol Claire, paano magkakaisa? Ay puro ka tahol diyan sa sa pulpit na yan. 'Di ba? Laging tinitira mo yung mga Duterte. Sino matutuwa mga kabayan? 'Di ba? Talagang kumbaga yung dating na sinabi ni Madam Hanilet, sarcastic mga kabayan. Yun talagang dating doon kasi nga talagang kitang-kita naman mga kabayan na bakit dumami, no? Bakit dumami ang kaso na yan ng ransom, ng kidnap of ransom? Lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundi na ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa inyo kasi nagsimula yung gulo. Kayo ang gumawa ng gulo. Yan palang ginawa ninyo kay PRRD. Napakalaking gulo na. Napakalaki ng epekto niyan mga kabayan sa bansa natin. Unang-una, sa mga investor, nakikita nila na walang Diyo. Paano tayo mag-i-invest dito? Ang gulo-gulo ng politika, ang gulo-gulo na ng namumuno. 'Di ba? Tapos sasabihin nito mga kabayan na huwag tayong gumawa ng gulo. Sila ang naunang gumawa ng gulo. Ngayon mga kabayan, gusto nitong magkaisa. Kung gusto talaga nilang pagkakaisa, noon pa lang sana, nung nanawagan ng Iglesia ni Cristo, nakinig sana sila mga kabayan. Pero hindi sila nakinig. Nag-impeach ng Vice President, pinadala yung dating Pangulo sa dahig. Paano magkakaroon ng pagkakaisa mga kabayan? So totoosin lang mga kabayan, talagang yung bansa natin talagang napatunayan natin talagang magkakahiwalay. Pulo-pulo mga kabayan dahil may kanya-kanya talaga na sinusuportahan. Lalo na yung parting Mindanao mga kabayan. Nakikita ninyo na yung mga kababayan natin doon ay talagang solid mga kabayan na sumusuporta sa dating Pangulo. Dito sa parting Luzon mga kabayan, ganoon din, may portion din doon mga kabayan na galit sa administrasyon. Tapos sasabihin nito na gusto na magpagkakaisa. Kung ginawa nila yan mga kabayan noon, walang gantong nangyayari. 'Di ba? Isipin niyo yung ICC, yung harapan ng ICC mga kabayan, binansagan ng Duterte Park mga kabayan ng mga Pilipinong nandoon. Kita mo yan. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo. Nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance.
Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. Kaya't nagkaganyan-ganyan mga kabayan yan, mas nag-focus kasi sila sa mga Duterte. Instead na ang pagpukusan nila mga kabayan ay peace and order ng ating bansa, ang pinagpukusan nila yung pamilyang Duterte at yung mga kalaban ng mga Duterte. Pati vlogger kasama na, isipin ninyo, sasabihin ni NBI Chief, ano bang pangalan to? Yung NBI Chief mga kabayan, na si Santiago, sinasabi niya na yung mga OFW, no? Yung mga nasa labas ng bansa, hindi na kayo makakauwi. Okay, tamo yan. Tinakot mga kabayan at yung mga nandyan naman sa Pilipinas, sasampa ng kaso at makukulong. Kita ninyo mga kabayan, instead na pagpukusan nila yung crisis na nangyayari sa bansa natin, ang pinagpupukusan yung mga bumabati ko sa kanila at yung mga pamilyang Duterte at yung mga alay ng dating Pangulo. So, ayun mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung video natin. Siyempre, huwag nyo kakalimutan ng mga pambato natin mga kabayan, yung Duterte na yan. Maganda mga kabayan kasi yung ilan dyan ay talaga nakakapasok na, no, sa top 12 or top 15, no. Sana mas maganda may pasok natin lahat mga kabayan. Isampu yan mga kabayang tumatakbo, no, sa alyansa ng PDP. So ayun mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.